Magandang araw sa inyong lahat. Ang tatalakay natin ngayon ay tungkol sa globalisasyong pang-ekonomiya. Ang globalisasyong pang-ekonomiya ay isang proseso kung saan ang ekonomiya ng iba't ibang bansa ay nagiging kakaugnay at nakasalalay sa isa't isang ekonomiya na isang bansa ay maaring makaapekto sa iba. Ito ay naganap dahil sa malawakang kaalaman, ang produkto at serbisyo, malayang mamumuhunan, pag-uusbong at ng teknolohiya, mabilis na komunikasyon. Sa kasalukuyan, hindi sapat ang sariling yaman lamang ang inaasahan ng isang bansa. Kailangan nitong makipagpalitan sa ibang bansa. Ang halimbawa, una, international na kalakalan. Nag-export ang Pilipinas ng saging at pinya at nag-aangkat naman ng langis at mga makabagong kagamitan. Ikalawang halimbawa, dayuhang pamumuhunan. Ang mga BPO, kumpanyas at pabrika ng electronics mula sa iba't ibang bansa ay mamumuhunan dito at nagbibigay ng trabaho. Ikatlo, madaling teknolohiya, ang internet, online shopping at digital banking ay nagpapadali ng transaksyon at sulok ng mundo. Ikaapat, panlawak na pandaigdigang brand. Mga kumpanyang ganyan ng McDonald's, Nike at Samsung ay makikita halos kahit saan. Tanda ng iisang mamilihan. Kalagahan. Mahalaga ang globalisasyon ekonomiya dahil nagbibigay ito ng pag-unlad ng teknolohiya, kaalaman, nagbubukas ito ng mas malawak na merkado para sa produkto. Ngunit may mga hamon din tulad ng matinding kompetisyon laban sa mga dayuhang produkto, pag-asa ng bansa, importasyon, hindi batay na pakikinabang kung saan ang nakikinabang mayamang bansa. Konklusyon, sa kabuuan ng globalisasyon, ekonomiya at mahalagang bahagi ng makabagong mundo. Nagbibigay ito ng komunikasyon, oportunidad at kaunlaran. Ngunit kailangan itong pamahalan ng maayos upang maiwasan ang negatibong epekto. Ang masigurong lahat ng bansa ay nakikinabang.